Panalangin para sa pamilya at buong mag-anak. Panginoon naming Diyos, kami po ay lumalapit sa iyong banal na presensya sa panahong ito upang ialay ang aming buong pamilya, mula sa aming mga magulang, mga anak, mga kapatid, mga lolo't lola, hanggang sa aming mga kamag-anak sa malayo. Ang panalangin ito ay aming iniaalay bilang isang sakripisyo ng pasasalamat, pagsamo, at pagtitiwala sa iyong walang hanggang kabutihan. Sa panahong ang mundo ay puno ng pagkakawatak-watak, kaguluhan, at pangamba, nais naming ikaw ang maging sentro ng aming sambahayan. Nais po naming humiling ng iyong habag, kapayapaan, pagkakaisa, at walang hanggang pag-ibig sa loob ng aming pamilya. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng biyaya. Sa iyo nagmumula ang liwanag ng buhay, ang sigla ng bawat araw, at ang pag-asang hindi nagmamaliw. Kaya't sa panalangin ito, buong puso po naming inilalapit ang aming pamilya sa iyong banal na harapan. Sa bawat araw na lumilipas, nararanasan namin ang iyong habag, sa pamamagitan ng hininga ng buhay, sa pagkain sa aming hapag, sa katahimikan sa aming tahanan, at sa pagkakaisang iyong binubuo. Salamat, Panginoon, sa bawat halakhak at luha, sa bawat hamon at tagumpay, dahil alam naming ikaw ang lumikha ng bawat sandali sa loob ng aming pamilya. Ngunit Panginoon, alam din namin hindi perpekto ang aming sambahayan. May mga pagkakataong kami nagkakaroon ng tampuhan, hindi pagkakaunawaan, o pagkakalayo ng damdamin. Kaya't humihingi kami ng iyong awa at kapatawaran. Puspusin mo po kami ng iyong Espiritu Santo upang magkaroon ng tunay na pagkakabuklod ang bawat miyembro ng aming pamilya. Naway mawala ang inggit, tampo, pride, at sakit ng loob. Palitan mo ito ng malasakit, pag-unawa, kababaang loob, at wagas na pagmamahalan. O Diyos, ang aming mga magulang ay inyong hinirang upang kami itaguyod, itama, at mahalin. Pakiusap po namin, lakasan mo ang kanilang mga katawan, tibayan ang kanilang loob, at panatilihin ang init ng kanilang pananampalataya. Sa tuwing sila'y napapagod, dalawin mo sila ng iyong pag-aliw. Sa tuwing sila'y nag-aalala, yakapin mo sila ng iyong kapayapaan. Tulungan mo rin kaming mga anak na maging mapagpasalamat, magalang, at mapagmahal, na kami maging kagalakan at hindi pasaning. At para sa aming mga anak at kabataan, Panginoon, hinihiling naming ikaw ang kanilang maging gabay at kalasag. Ilayo mo sila sa tukso ng bisyo, immoralidad, at masasamang impluensya. Itanim mo sa kanilang puso ang iyong mga salita. Palakihin mo silang may takot sa iyo, may malasakit sa kapwa, at may paninindigang lumakad sa katuwiran. Sa mga oras na sila'y naguguluhan, hayaan mong marinig nila ang iyong tinig. Sa tuwing sila'y nadarapa, ipadama mong ikaw ay di kailanman lumalayo. Sa aming pamilya, Panginoon, hindi rin po nawawala ang pagsubok. May mga miyembro kami na may karamdaman, may mga walang trabaho, may mga problemado sa relasyon o emosyon. Hinihiling po namin ang iyong pagkilos, pagalingin mo ang may sakit, bigyan ng trabaho ang nangangailangan, patahimikin ang pusong balisa. Sa lahat ng ito, alam naming may layunin ka. Kaya't kami nagtitiwala sa iyo at kumakapit sa iyong mga pangako, tulad ng nakasulat sa Ngunit ang lahat ng umaasa sa Panginoon ay muling lalakas, lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo ngunit hindi mapapagod, sila'y lalakad ngunit hindi manghihina. Isayas, Kabanata 40, talata 31, bersikulo 31. Panginoon, naway ikaw ang maghari sa aming pamilya. Sa aming mga plano, desisyon, at pangarap, ikaw ang maging sentro. Turuan mo kaming palaging manalangin bilang isang sambahayan. Ibalik mo ang kabanalan sa loob ng aming tahanan. Hayaang ang aming pamilya'y maging ilaw sa iba,
maging saksi sa iyong kabutihan, at maging sisidlan ng iyong walang hanggang pag-ibig. Panginoong Hesus, sa iyong banal na pangalan kami ngayon ay patuloy na nananalangin. Sa gitna ng kaguluhan ng mundong ito, ikaw ang aming kanlungan. Sa oras ng pagkakawatak-watak ng maraming pamilya, kami lumalapit upang humingi ng proteksyon para sa aming buong sambahayan. Nais po naming ika'y maging matibay na muog ng aming tahanan. Ang bawat pintig ng aming puso ay naway tugma sa tibok ng iyong puso. Ang bawat salitang aming bibigkasin ay naway maging pagpapala. At ang bawat hakbang ng aming buhay ay naway magpatotoo sa inyong katapatan. Panginoon, linisin mo ang aming mga puso mula sa mga bagay na nagpapalayo-layo sa amin. Sa tuwing kami may hindi pagkakaintindihan, turuan mo kaming makinig sa isa't isa. Sa oras ng tampuhan, ituro mo sa amin ang halaga ng pagpapakumbaba. At kung kami nasaktan, turuan mo kaming magpatawad. Sapagkat sinabi mo sa iyong salita, magpatawad kayo sa isa't isa, kung paanong pinatawad kayo ng Panginoon. Kolosas, Kabanata 3, Talata 13, Versikulo 13. Ama, gabayan mo kami sa lahat ng aming gagawin. Mula sa simpleng gawain sa loob ng bahay hanggang sa malalaking desisyon sa aming kinabukasan. Naway ang iyong kalooban ang aming sundin, hindi ang aming sariling kagustuhan. Turuan mo kaming magtiwala sa iyo sa lahat ng bagay, sapagkat ikaw ang may pinakamagandang plano para sa amin. Katulad ng iyong pangako, ako ang Panginoon mong Diyos na nagtuturo sa iyo kung ano ang makabubuti, na umaakay sa iyo sa daang dapat mong lakaran. Isayas, Kabanata 48, Talata 17, Versikulo 17. Panginoon, iniangat din po namin ang aming mga kamag-anak sa malalayong lugar, ang mga nagtatrabaho sa ibang bansa, mga may layong loob, o yaong mga nawalan ng ugnayan sa pamilya. Ibalik mo po ang kanilang kaugnayan sa amin at higit sa lahat sa iyo. Huwag mo silang pabayaang malugmok sa kalungkutan. Padalhan mo sila ng mga anghel upang sila'y mapaginhawa. At sa tamang panahon, pagkalooban mo kami ng muling pagsasama. Nais rin po naming maging biyaya sa ibang pamilya. Gamitin mo po ang aming sambahayan upang makatulong sa mga nangangailangan, sa pananalangin, sa pagkalinga, at sa gawa. Naway kami maging instrumento ng pagbabalik loob ng ibang tahanan sa iyo. Ipadama mo sa amin na ang bawat pamilya ay may kakayahang magbago at muling maging banal, kung ikaw lamang ang aming sentro. Sa huli, nais naming ilagay sa iyong paanan ang aming buong pamilya. Walang anuman sa amin ang nais naming ilihim sa iyo. Kayo po ang mas nakakakilala sa bawat isa sa amin kaysa sa aming sarili. Kaya't itinataas namin ang lahat, ang aming kahinaan, ang aming kalakasan, ang aming mga pangarap, at ang aming kinabukasan. Tulad ng sinabi sa kasulatan, ngunit para sa akin at sa aking sambahayan, kami ay maglilingkod sa Panginoon. Josu, Kabanata 24, Talata 15, Versikulo 15. O Diyos na aming Ama, maraming salamat po sa biyaya ng pamilya. Marami man kaming pagkukulang, alam namin hindi ka sumusuko sa amin. Salamat sa iyong pag-unawa, sa iyong paggabay, at sa iyong habag. Itinatagubilin po namin ang lahat ng ito sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Manamin sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala. Para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. At iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasayo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpakailanman. Amen.